makita mo yung anak mo na minsan nandiyan na sa gilid, umiiyak, tumutuloy. Kasi mahal na mahal ko yung anak ko eh. Ayan. Wala na. Paano yan mga kaibigan kung wala ng EDSI? Kung wala ng EDSI po, paano na yan? Dahil umalma na rin po yung nanay ni Ganse. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Kamusta po kayong lahat? Saan man panig kayo ng mundo naroroon? At sa ating mga kasamahan dito sa Middle East, panalangin lamang po at pag-iingat ang ating pong pinangahawakan. And hopefully, lahat po tayo dito ay safe. Bagamat nagpuputukan, bagamat may sumasabog, panghawakan pa rin natin yung pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon na tayo po ay maging ligtas sa bawat araw ng ating buhay. And speaking of pagsabog, parang sumabog din no? Yung mga nababalitaan natin dito, masakit at malakas sa pandinig, nakakatulig, yung mababalitaan mo, lalo na kay Kuya Bal, o masasabi ni Kuya Bal na ang EDSI daw ay mawawala na. Ito ay sa mga kadahilanan na kesyo sa mga sinabi ng nanay ni Beyonce, no? Dahil sa sinabi din ni Beyonce na ihinto na lang ang EDSI kung meron namang mga nababash, no? Kagaya nga na sinasabi ng ating Bebe Bopil na dahil daw sa mga bashers, ayaw daw ni Beyonce na mayroong mga nababash. At kung ganyan na mangyayari, mabuti na lamang daw na ihinto. And take note, ito pong EDSI ay matagal na pong umiere. Dito sa atin po sa komunidad ng Kalingap, marami na po ang napasaya, marami na ang na-inlove, marami na po ang talaga namang sumusubaybay at hindi kompleto ang kanila pong araw kapag hindi nila napapanood si Kalingap Edu at si Wifey Beyonce. Kumbaga, naging parte na ng kanilang buhay. Lalo na sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga supporters, na ito po yung kanila pong nagiging stress reliever kapag nakakakita sila ng dalawang taong nagmamahalan na sa tingin nila ay bagay na bagay, na sa tingin din nila ay dapat magkatuluyan. At yung mga ganyang klaseng isipin, pagdating sa usapin ng pagkakatuluyan, ay hindi po natin hawak. We are reminding everyone na ito pong mga love team na ito, hindi lamang EDSI, kasama ng mga iba pang love team, ay ginawa para po makatulong. Ito po ay parte ng kanila pong technique or strategy para makatulong para po sa kanila pong charity na ginagawa. Hindi lamang dun sa mga beneficiary mismo, dun sa love team mismo. Kung hindi, ito pong kanila pong mga natatanggap na mga blessings, hindi lamang napupunta yan doon mismo, sa mismong love team. Kung hindi, itong pondo na ito, kung meron man, ay magagamit din na pangtulong doon sa iba para sa programa din naman ng Kalingap. So, sa makatuwid, kung magkakataon na mawawala po ang EDSI, dapat hindi po tayo malulungkot. Although, sabihin na natin siyempre na malulungkot ka. Kasi nga, sabi ko nga kanina, parte ng buhay mo yan. Yung EDSI na yan. Hanggat maaari, kung pwedeng magpatuloy siya. Kung kasiyahan naman ang naibibigay. Kaya nga gusto mo siyang mapapanood kasi nga masaya ka. Pero may mga pagkakataon na kapag nai-stress ka na, hindi na siguro magiging tama. At kung sakali naman, namahin po ang EDSI, hindi tayo dapat nagagalit. Kasi kung magagalit ka, ibig sabihin, selfish ka nun. Oo, lalabas na parang malansa ka na nagtitinda ka ng isda. That is selfish, no? Kahit na corny, pero pakinggan mo ang sinasabi ko. Sa mga oras na ikaw ay naiinis na at nagagalit, kung sakaling mahihinto at mawawala ang EDSI, ito po ay hindi na magiging tama. Bakit? Kasi po, ang tama niyan sa iyo na mismo. Kung talagang sumusuporta ka at nagmamahal ka sa EDSI, kung ano ang makakabuti para kay Beyonce, kung ano ang makakabuti para kay Kalingap Edu, kung ano ang makakabuti para sa tambalang EDSI, dapat po nating maintindihan at irespeto. Kasi kung hindi, ibig sabihin nun, you are only supporting them dahil lamang sa sarili mong kagustuhan. To nourish yourself,
to feed your appetite pagdating sa mga ganyang klaseng love team, hindi mismo dun sa mga taong sinusuportahan mo. Kasi mismo, yung taong sinusuportahan mo, kahit si Beyonce, nagsasabi na kung meron naman nababash, no, yung pagpapatuloy ng EDSI ay dapat nang maputol. Kasi nga, mas mahalaga para sa kanya yung kapayapaan pagkakasundo. Hindi na magiging maganda ang isang love team kung mayroong mga basher at marami namang naaapektuhan. And yes, pwede natin sabihin na natural yan, nandito tayo sa social media. EDSI, yung magka-love team na yan, natural lamang na mayroong mga basher. Parte na ng buhay ng mga nasa social media, nasa YouTube, yung basher. And yes, totoo yan. Pero hindi sa lahat ng mga tao sapagkat may mga taga-suporta tayo. May mga tao na hindi po yan kayang tanggapin. Mayroong mga tao na sensitive sa mga ganyang klaseng issue. At nagiging dahilan niya mga pambabash na yan para magkagulo, para magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, para may mga taong masaktan at maapektuhan. Yun ang ayaw na mangyari ni Beyonce. Kaya mas gugustuhin niya nga na mawala na lang yung EDSI kaysa magpatuloy. Pero kung sa atin, mas gugustuhin nating magpatuloy ang EDSI. Pero wag nang gawin pang toxic. Wag nating gawin pang toxic. Kung sakasakali man, sabi ko nga kanina, na mawala ang EDSI, kagaya nga ng pinangangambahan ni Kuya Bal, dahil na rin sa mga naririnig natin sa nanay ni Beyonce, kay Beyonce mismo at sa iba pa, mas maganda na kung ano man ang mangyari, ay dapat po nating intindihin at tanggapin kung ito naman ang makakabuti para po sa lahat. And when the time comes na okay na magiging plansyado na ang lahat, ang EDSI ay nandiyan lamang. Anytime pwedeng bumalik yan kung sakasakaling mawawala, kung sakasakaling mahinto. Sabi nga nila, the love is sweeter than ever before. Tama ba? For the second time around. Mga ganon. Diba? Kaya dyan sa ating mga taga-suporta sa EDSI, wag po tayong malungkot. Wag din tayong magalit. Lagi po nating buksan ng ating mga puso, gaya ng pagbubukas ng ating mga kaisipan at puso, nung sinuportahan po natin ang EDSI. Yan. Dapat ganun po tayo. Malayo na po ang ating pinagsamahan. Yang EDSI, malayo na po ang narating. At dapat habang lumalayo, kasama po namin kayo sa journey na ito, na hindi lamang basta nananatili doon sa usapin ng love team, kung hindi sa mas mataas pa ng antas ng pagkakakilala dito kay Beyonce at Kalingap Edu. Sa mas mataas na antas ng pagsasamahan na pinagsasamahan natin, ikaw at ako, para sa EDSI. Suma total, nagkakaintindihan tayo, nagsusuportahan at nagmamahalan. Hindi ba? Mas maganda yun kaysa mangbash tayo ng mangbash. Huwag na tayong maging magulo. Magulo na nga dito sa Middle East, nagpuputukan pa, nagbabangay, nagsasagupaan. Pati ba naman tayo dyan sa Kalingap, magkakahiwalay-hiwalay pa. Sa bagay, meron dyan ang mga iba na nagpapanggap lamang na pilit ng gugulo na lang, na hindi mga tunay ng mga sumusuporta sa EDSI. Kaya nga, kung tayo ay tunay na nagmamahal sa EDSI, kila Beyonce at Kalingap Edu, susuportahan po natin sila at mas pipiliin natin kung ano ang mas makakabuti para sa kanilang dalawa. Magkatuluyan man sila o hindi. Kaya kayo, payag ba kayong mawala ang EDSI o gusto nyong magpatuloy pa? Nasa inyo po ang kasagutan sa mga bagay na yan. Alright? Yun lang.